Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Kanina ay may naghain na naman ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. At kaya naman ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa procedural handling, consolidation of cases, at ang one-year bar rule sa ilalim po ng ating saligang batas. Sa kasaysayan po ng ating bansa, bihirang-bihira tayong makasaksi ng ganitong kabilis na paghahain ng mga impeachment complaint laban sa isang impeachable official. Kasi sa loob lamang ng unang 2 linggo ng Pebrero, 3 reklamo agad ang inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Yung unang 2 reklamo na isinumite ng Makabayan Black at ng, kung di ako nagkakamali, Tindig Pilipinas, di ba? Isinumite yung unang 2 reklamo na yan noong February 2, 2026. So dito may naging issue pa dahil it was filed ahead of the lifting of the one-year bar rule, pursuant to the decision of the Supreme Court in 2025. So yung pangatlong reklamo ay inihain kanina. Ito naman ay pinangunahan ng mga religious group. So lumalabas 3 impeachment complaints for this month laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Kaya dahil dito, itong ating mga kongresista, itong ating House of Representatives ay nasa ilalim ngayon ng matinding pagsusuri ng publiko at ng Korte Suprema. Ngayon, tingnan natin yung one-year bar rule at ang hamon ng timing. Ayon sa Article 11, Section 3 ng 1987 Constitution. Sinasabi rito na hindi pwedeng magsimula ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng 1 taon. Dito nagmumula ang kontrobersiya. Okay. Ano ba yung February 6 deadline na sinasabi? Kung maalala nyo, matapos mapawalang bisa ang impeachment noong 2025, marami pong mga legal experts ang nagsabing ang proteksyon ng Vice President ay matatapos lamang sa February 6, 2026 dahil nga doon sa one-year bar rule. Hindi ka pwedeng magsampa muli ng reklamo laban sa isang impeachable official kapag kasasampa pa lamang noong una and then within 1 year from the time it was filed ay walang ibang reklamong pwedeng isumite sa House of Representatives. So yun yung protection niya within 1 year. Walang pwedeng magsampa kasi kadidismiss lang isa o napawalang bisa yung naunang reklamo. Ngayon, tingnan natin yung controversy na maagang pagsusumite ng reklamo. Dahil inihain ang unang 2 reklamo noong February 2. Matatandaan nyo, noong February 2 may unang 2 naghain ng reklamo. May mga aligasyon na ito ay premature at dapat ibasura agad dahil nilabag nito ang 1-year ban. Kung maalala nyo, nung isang araw ay meron din akong vlog tungkol dyan na talaga namang para sa akin din, in my own legal opinion, premature yung filing of the first 2 complaints. Medyo kumontra sa decision ng Supreme Court noong July 2025. Ngayon, ang mga complainants ay kumakapit sa January 28 clarificatory resolution ng Korte Suprema na nagsasabing ang pagbibilang ay base sa session days. Kaya sa tingin nila ay safe na silang mag-file noong February 2. Ayan, kaya lang lamang maraming nagtatanong din na mukhang may technicality na naman na haharapin itong unang 2 nagsampa ng reklamo laban kay Vice Presidente. So ano mangyayari ngayon? 3 na yung impeachment complaint dyan sa Kongreso. At anong mangyayari doon sa unang 2 at doon sa pangatlo? Ngayon, tingnan natin yung action ng Speaker of the House at yung referral process. Sa kabila ng ingay tungkol sa petsa,
malaki po ang posibilidad na i-refer pa rin ni Speaker Bogie D ang lahat ng reklamo sa Committee on Justice. Sigurado yan, i-refer yan. Bakit po? Kasi ministerial duty lang naman si Speaker pagdating sa pagsasampa ng reklamo at pag-refer sa Committee on Justice. Hindi po trabaho ng Speaker mag-judge sa ebidensya o sa petsa sa simula pa lamang. Ang tungkulin niya ay dalhin ito sa plenaryo at ipasa sa tamang committee. Yun nga, sa Committee on Justice. Matapos ang 2025 reversal, no? Mas maingat na po ang liderato dyan sa House of Representatives. Ang pag-refer sa committee ay tanda ng pagbibigay ng due process upang hindi na muling mapahiya sa Korte Suprema ang ating mga mambabatas. So ngayon, dahil definitely magkakaroon ng consolidation of cases, yung pagsama-sama ng mga reklamo. Pagsasamahin ito ng committee bilang isang package, no? Isang package lang silang tatlo. Isang pagdinig at isang set ng mga ebidensya para sa iisang opisyal. So, kaya tinawag yan na package. Okay, so dito magsisilbing filter itong Committee on Justice. Kapag nasa Committee on Justice na ang mga dokumento, dito gagawin ang critical na pagpapasya. Okay? So dito pumapasok yung sufficient ba in form at sufficient ba in substance ang mga reklamo. So pag sa form, magkakaroon ng technical scrutiny yan. Dito pagdidebatihan kung valid ba ang February 2 filing. Kung magdesisyon ng committee na too early yan, no? Maaari nilang i-dismiss ang unang dalawang reklamo. Ngunit itutuloy yung pangatlong reklamo. Ayan, so yung pangatlong reklamo yung i-final kanina, February 9. Dahil ito ay siguradong pasok siya sa takdang panahon. Kasi ang lifting ng 1-year bar, no, rule ay sa February 6, February 9 na ngayon. So, pwedeng pumasok ito. Kaya nga lamang dapat makomply niya yung sufficiency in form and sufficiency in substance. So, sa substance, no, pagkatapos ng scrutiny in form, ay susuriin kung ang mga aligasyon ay sapat na basehan para sa impeachable offenses tulad ng graft or kaya ay culpable violation of the Constitution. Parehong-pareho din kung anong ginawang proseso sa impeachment complaint na isinumite laban po kay President Ferdinand Marcos Jr. kay BBM. Ganon din ang prosesong pagdadaanan nito ngayon ng reklamo kay Vice President Sara Duterte. Yung third complaint na inihain ngayong araw na to, February 9, ay ang legal insurance. Legal insurance yan. Siguradong untouchable ito sa timing kasi beyond February 6 na isumite. Kaya kahit ma-technical ang unang dalawa, hindi titigil ang buong proseso ng impeachment complaint laban kay Vice Presidente. Kung maalala nyo noong nakaraang linggo, sa aking mga vlog, ay pinapaalala ko din na sana may magsampa ng pangatlong impeachment complaint. Just in the event na ma-technical yung first two complaints, pasok yung pangatlo. Kaya nga lamang dapat siguraduhin na may sufficient in form at sufficient in substance yung pangatlong reklamo. Okay. So, sa pagtatapos, mahalagang makita po natin itong tatlong impeachment complaints na ito ay hindi lamang usapin ng politika. Ito po ay isang litmus test para sa ating mga institusyon. Ang maingat na pagtrato ng Kamara sa mga reklamo ay patunay na kahit ang pinakakapangyarihang opisyal ay kailangan dumaan sa tamang proseso. Ipinapakita nito na sa isang gumaganang demokrasya,
Ang bawat takbang ay dapat nakaangkla sa batas upang maiwasan ang muling pagbaliktad ng kaso sa hinaharap. So yung paghahain ng ikatlong reklamo ay nagpapaalala sa atin na sa arena ng batas, ang timing ay kasing halaga ng ebidensya. Dapat humanap ka ng panahon na masasabi mong perfect timing ang filing of the impeachment complaint. Perfect timing ang presentation of the evidence. Perfect timing ang pagsusumite ng iyong reklamo sa Kongreso. Ito po yung nagsisilbing matibay na pundasyon sakaling gumuho ang mga naunang reklamo dahil lamang sa teknikalidad, dahil lamang doon sa mga pag-aapura ng ilang grupo na gusto agad-agad magsumite ng reklamo ng impeachment laban sa Vice Presidente. So kasi nga, sabi ko nga, ulitin ko, dapat palaging may perfect timing in everything that you do. Maging sa ibang field yan, applicable yan. Okay? So, ang impeachment ay ang huling sandata ng bayan laban sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa pag-consolidate ng tatlong reklamo ito, ang Committee on Justice ay hindi lamang nagsusuri ng mga papel. Sila ay nagpapasya para sa integridad ng ating saligang batas. Alam niyo po, ang tagumpay ng prosesong ito ay hindi lamang nasusukat sa kung matatanggal ba o mananatili ang Vice Presidente sa kanyang posisyon. Nasusukat ito sa kung mapapanatili ba ng Kongreso ang tiwala ng taong bayan. So sa gitna ng ingay ng politika, ang tanging dapat manaig ay ang katotohanan dahil ang impeachment ay ginawa para proteksyonan